Ang katanungan sa pag-ayuno, katanungan tungkol sa pag-ayuno. Ganito po ang nakasaad sa ating banal na aklat. May ilang nagsabi sa kanya ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-ayunin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagting bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag kagayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapod ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag ka nakainom ng naimba. Sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ito po ang ating nilalaman ang katanungan tungkol sa pag-ayuno. Mga gilom namin tagapakinig, alam po ninyo itong pag-ayuno, Kuya Ben, Kuya Joe, Kuya Bert, ay ito ho'y yung hindi pagtikim ng pagkain o pag-inom sa isang particular na panahon. Ito ho'y yung pag-ayuno na atin hong nababatid sa pag-ayuno ho ito. At ito ho'y nasasalig sa kung ano ang atin pong pananaw, paniniwala, pananampalataya. Hindi pagtikim, pag-ayuno. Ibig sabihin, natatandaan ko po noon pag dumarating yung mahal na araw na mayroong pag-ayuno na sasabihin ng aking mga lolay ay kulasyon ngayon. Parang kulasyon ang tawag nila ron Mangulasyon naman kayo. Hindi sabihin, huwag ka naman kumain. Mangulasyon ka. Dahil yun ay sagrado at yun ay pagbibigay galang sa mga pautusan. Sinauna noon na tayo ay mabigyan ng ganong aral ng pagsunod. Ngayon, Kuya Joe, ano po ang nasa sa isip ninyo tungkol ho dito sa tatlo na nakalagay ho rito, tungkol sa pag-aayunuhin ba ninyo mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? At pagkatapos meron pa ritong isa na ang sabi rito ay walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma, at pagkatapos yung alak na sisidlan doon sa bago at sa lumang sisidlan. Malalim po ito, pero alam ko po may naglalaro sa inyong isip kung ano ang gustong ipakahulugan ng ating Panginoon dito. Kuya Jo? Kuya Min, ang pag-aayuno ay bilang galang sa Diyos. Sa binasa mo, Kuya Min, kaya nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista dahil hindi siya Diyos. Kaya naman, ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, dahil kasama nila ang Diyos, hindi na kailangan mag-ayuno pa. Yan ang nakita ng tungkol sa pag-ayuno ni Kuya Joe, ito dito, Kuya Bert. Sa kaliwa ko si Kuya Ben. Kuya Ben, ano po ang inyong mailalarawan tungkol dito na aral na gustong iparating ng ating Panginoon? Unang-una po sa lahat, marahil kailangan masyadong maging malalim at maliwanag sa lahat ng mga tagapakinig itong pag-aayunong sinasabi. Sapagkat kung magkaminsan po, marami talaga rin sumusunod sa pag-aayuno, subalit kabalintunaan naman ang ginagawa. Halimbawa po, kanong araw, pag mahal na araw talaga, tayo sinasabi, huwag kayong kumain, huwag kang magiinom ng tubig, sabi nila, yun naman pala, nasa beer house. Alin po ba kaya ang tama, Yung sundin, yung sinasabi lang na huwag kang kumain, huwag kang uminom ng tubig, sa partikular na yan na panahon ng pag-aayuno, o yun, subukan mo na yung iyong sarili na ilayo sa mga bagay-bagay na hilig ng iyong laman.
upang yung pag-aayuno mo ay maging isang matuwid at may kabanalan. Karaniwan po kasi kung magkaminsan, ang tinitingnan natin yung pangkaraniwang bagay na pag-aayuno. Dapat mayroong mas malalim na ang pag-aayuno ay maging espiritualidad, yung ikayayaman at ikatataba ng ating spirituality. At ang pagkakasabi ng ating Panginoon dito, para bang sinabi na niya sa atin na mag-aayuno kayo, hindi naman din tama sa iyong pamumuhay. Walang halaga. Walang halaga. Kahit ka pa hindi kumain, pero kung ang ginagawa mo naman sa sarili mo, yung nag-ayuno ka nga ng isa, pero nagmumura ka naman ng 12, ay masama ito. Nag-ayuno ka nga, hindi ka nga umiinom, pero hindi ka naman marunong bumigay sa taong humihingi sa inang inumin, kahit na nakita mong nahihirapan. Nag-aayuno ka nga, hindi ka naman marunong tumulong sa iyong kapitbahay na nagugutom. Ay, mukhang ito yung gusto ng parating ng ating Panginoon sa mga taong ito na Pariseo na sinisita. Para bang sinasabi na dapat sundin yung batas, pero balintuna ang kanilang pagkilos doon sa batas. Doon sa pangalawang sinabi nyo, Kuya Men, di ba? Ito ay dalawang talata halos nating pinag-uusapan. Ito yung walang pumiperaso sa bagong damit. And ito po yung practicality of life Practical ito na talaga namang walang magpipiraso ng bagong damit para itagpi. Kasi masisira lang talaga yung bagong damit. Pero ang pakahulugan po nito sa kapanahunan na natin, yung mga lumang pangyayari sa lumang tipan, na isinasakatuparan ni Jesus. Gustong ipaunawa ni Jesus na itong ginagawa niyang pagtutupad ng kautusan ng Ama. Dapat ito ang makita nyo. Ito ang makita nyo. Sapagkat kung magkaminsan, yung mga batas na sinasabi lamang na hindi naman natin na isasagawa ng tama rin ng pananaw, walang kwenta ito Sa panahon ito ngayon, marami ako naririnig, lalong-lalo na mabanggit na natin si Reverend Father Doming Medina, no? Tinalakay niya itong nasa dulong ito Itong walang naglalagay ng alak sa lumang sisidlan. Ang tawag doon, katad nung araw, yung gawa sa balat, Sa kapanahunan daw po kasi, marami pa rin ang nangangaral na ang sistemang pangangaral nung lumang pangangaral, hindi upang ang tao ay matuto at magkaroon ng kaalaman at awareness sa kanyang pananampalataya, bagkus iligaw. Kaya ang sabi dito ni Jesus, kailangan itong sinasabi ko sa inyo, laging lahat ng pangaral niya, ito nang ibinibigay ko sa inyo, simple na Sinimplify na ni Jesus ang pangangaral. At ito ang dapat maunawaan ng sambayan ng Kristiyano, na ang pinangangaral ni Jesus ay isang bagong alak na tanggapin sana ng mga katulad na bago ring henerasyon na pagtanggap nito madaling maunawaan. So ito po yung aking nakikitang mga bagay-bagay sa ating pumbinasang ebanghelyo. Opo. Sa makatuwid, Kuya Ben, nagkaroon ng comparison doon sa lumang tipan at sa bagong tipan ngayon na kinakailangan ipaunawa sa tao na tayo nasa isang bago ng kautusan, nasa isang bago na tayo ngayon na kautusan na ito nang kinakailangan, at kung tayo man ay sumagi doon sa lumang tipan ay yun ipang ano na lamang dahil tayo narito na sa bagong tipan. Kapanahunan na ni Jesus. Kuya Bert, alam ko pong malawak ang inyong kalaman. Bigyan nga po ninyo kami ng magandang maipupunla sa isipan ng ating tagapakinig tungkol ho rito sa binasa kong ang katanungan tungkol sa pag-ayuno. Alam mo, Kuya Min, napakaganda ng mga refleksyon ng mga kasama natin, Pero tingnan natin mabuti, talata natin by talata. Ang nagsasalita at pumuna sa mga alagad ng ating Panginoon ay hindi yung mga alagad ni Juan Kinukumpara din nila yung ginagawa ng alagad ni Juan at saka sa alagad ng ating Panginoon. Talagang ito ay kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses na dapat mag-ayuno doon sa mga panahong yon. So ngayon, itong mga alagad ng ating Panginoon ay hindi sila nag-aayuno.
nagpapakabusog, inom ng inom at kumakain. Nung mapuna ito ng ating mga tagapuna